Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Minsan pa, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Katulad ng dati, dalangin ng aking puso ay datnan kayo ng pamamahayag na ito, na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ang biyaya, pag-iingat, pagpapala ng ating Diyos na buhay ang inyo po nawang maranasan. Ang atin pong pag-aaral ngayon ay buksan ko lang po saglit ang ilaw. Yan, para medyo mas maliwanag yung mukha ng inyong lingkod. Ang ating pag-aaral ay series natin sa topic po natin na pastoral ministry. At ito po ay may kinalaman sa personal discipline ng isang pastor. At bahagi ng personal discipline ng isang pastor ay ang kanyang pag-aaral. So, the pastor's study. Ito po yung sentro ng ating pag-uusapan ngayon. Naniniwala po tayo na ang bagay na hindi natin alam, hindi natin maituturo. Tama po ba yon? Lagi lang po nating maibabahagi sa iba ang mga bagay na ating tinanggap. Kapag hindi natin tinanggap at wala tayo, hindi natin pwedeng ibigay. And so it is the same with how the pastor can minister to the members of the church. The pastor cannot give what he doesn't have. So kung ano man yung meron ng pastor, limitado sa kanyang mga nalalaman at natututunan ang mga bagay na pwede niyang ibigay sa kanyang mga kaanib. Kaya napakahalaga na ang pastor ay nagpapatuloy sa kanyang pag-aaral. Hindi natatapos sa 3 o 4 na taon ng seminaryo ang pag-aaral ng isang pastor. The pastor's ministry is a continuing ministry and dapat continuing studies. Kaya malaking bahagi ng disiplina ng buhay ng isang pastor ay ang kanyang panahong iniuukol sa pag-aaral. Sisimulan natin ngayong umaga ang pagtalakay sa bagay na ito sa ilang quotation. This is actually came from an unknown source. Ang sabi po ng isang unknown quotation, as a result of failure in study habits, some preacher, as they stand behind the sacred desk on Sunday morning, remind one of a football game played in the fog. The congregation knows something is going on, but they don't know exactly what. So nakita niyo po yung quotation na yun. Para daw, ang mga kaanib daw, kapag Sunday, ay parang nasa isang football game na nanonood sila sa isang foggy season. Nakapanood na ba kayo ng football na hindi nyo halos makita kung ano nangyayari dahil may fog? Have you been to a foggy weather na nagbibiyahe kayo at habang nagbibiyahe, mataas ang fog? Nangyayari po ito o mababa yung fog, merong fog or foggy, no? Naranasan natin to pag nagpupunta tayo ng Tagaytay nung tayo nasa Pilipinas. Paakit ka ng silang, bigla na lang bababa yung clouds, magiging foggy. At dahil doon, nagiging zero visibility. At dahil po zero visibility, nahirapan tayong magmaneho. And have you been to a game, football, basketball outside, or kung saan man yan, tapos bigla na lang namatay ang ilaw, dumilim. No, di ba hindi natin makita kung ano ating pinapanood? At minsan, dahil sa resulta ng katamaran ng pastor sa pag-aaral, ganun na nangyayari sa maraming mga pulpito. Nagsesermon yung pastor, yung mga miyembro na hindi maintindihan, hindi makita, hindi maunawaan kung anong pinagsasasabi ng pastor. The congregation is like watching a football game in a fog. So yun po according to an unknown source. Sabi naman ni Bill Skidler, the measure of a man's education is not how many years he has gone to school, but whether or not he continues to learn after his formal education has ended. Maganda sinasabi ni Bill Skidler, isang Baptist pastor ito. Sabi niya, yung sukatan daw ng talino ng isang tao ay hindi yung haba ng kanyang naging pag-aaral, kung hindi yung kanyang pagpapatuloy na pagkatuto pagkatapos ng formal na edukasyon. Nabanggit ko ito, ako po'y natutuwa doon sa anak kong si Ruben. Ay, chichismis lang natin si Ruben, si Reb.
Si Reb po ay hindi pa graduate ng kanyang university. As far as we know, yung nanay niya at ako, ang alam namin, may 1 taon pa sa university. Pero yung kanyang course ay recreational management. Though merong management side yung kanyang course, it is more on the marketing aspect po ng recreation. So, yun po yung kanyang course. So, meron pa siyang 1 year doon. Pero, si Ruben ay nagtatrabaho na pong matagal. Nag-work na po siya more than 2 years na po sa blockchain. Siya po ay nasa crypto world. Ayun po. At siya po ay isang artist. Ano tawag doon? Computer graphic or computer design. Naging bahagi po siya ng creative design team, ng marketing team ng isang blockchain company. So mahirap kong paliwanag at ako nga hanggang ngayon di ko naiintindihan yung trabaho niya. And he's doing good doon sa kanyang field, doon sa kanyang work. Ngayon more on editing, video graphics, designing, tapos ano tawag doon, biyahe ng biyahe to do videos ng kanilang company para sa marketing. So yun yung trabaho niya, pero ito ay remote. Ibig sabihin, nandito siya sa bahay, ang kumpanya nasa Amerika. To make the long story short, malayo yung kanyang trabaho sa kanyang pinag-aralan. Kaya nga pag pinag-uusapan paano mo natutunan yung trabaho mo? Ang sagot na lang niya ay biyaya ng Diyos. Kasi nga po, hindi naman iyon ang kanyang pinag-aralan. So, nagpapatuloy siya sa trabahong yon magpahanggang ngayon. Until 2 days ago, sabi niya, nagkukwento siya sa amin, mag-asawa, sabi, I am invited to speak to a university students about my work. Sabi ko, bakit kayo inimbita? Kasi daw, yung isa sa presidente nung isang isang department sa Red River College dito sa university, na-meet niya sa isang blockchain meeting. At dahil doon sa meeting na yon, nakilala siya, in-invite siya mag-speak. Paano siya nakapasok sa crypto industry, ano yung ginagawa niya, at sasabihin niya to sa kanyang mga estudyante. Sabi ni Reb, harap ako sa mga estudyante ng university, mag-speak ako about my career right now. Hindi nga ako graduate pa ng university. Ayan. So, yun po yung point ko lang. Minsan mga kapatid, what we have may not be or sometimes are not the product of what we gain from the formal education of the university. Tayo po, yung mga pumasok sa seminaryo, mga nagpastor, sabihin niyo po sa akin kung 100% lahat ng natutunan nyo ay naging applicable sa pagiging pastor. In fact, napakaliwanag na napakarami nating natutunan sa ministeryo na hindi natin natutunan nung nag-aaral pa tayo sa seminaryo. Sabi nga nung ibang mga pastor, 10% lang daw ng natutunan niya yung naging applicable sa kanyang ministeryo bilang pastor. Marami pong mga bagay na natututunan through experience and on how you do the ministry. But, listen to this, hindi nangangahulugan na titigil ka na sa pag-aaral. Sabi po ng kasabihan, the more you know, the more you didn't know. At marami kang natutunan, mas marami ka pang hindi alam. At napakaganda po ng quotation na ito ni Bill Skidler, that the measure of man's education is not how many years he has gone to school, but whether or not he continues to learn after the formal education has ended. Now, bilang mga pastor, ano ba sinasabi ng Bible tungkol dito? What are some of the biblical challenges to the pastor relating to his study life? Kukonsultahin natin ang Biblia. Titingnan natin ano sinasabi ng Bible tungkol sa patuloy na pag-aaral dapat ng isang pastor. There are several key verses that challenge the pastor in the area of study. Unang-una dyan ay ang Acts chapter 6 verses 2 to 7. Basahin po natin. Ang sabi po dyan,
Then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, "It is not desirable that we should leave the word of God and serve tables. Therefore, brethren, seek out from you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word." And the saying pleased the whole multitude. And they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them. Then the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were obedient to the faith. Now, let us look at the passage. Anong sinasabi ng Acts chapter 6 verse 2 to 7? Ito po mga kapatid ang unang kontrobersya na nangyari sa mga alagad pagkatapos silang iwanan ng Panginoong Hesukristo at nagsimula sila ng ministeryo ng simbahan. Ang unang simbahan ay nakaranas ng suliranin sa mga pagpapakain sa kanyang mga kaanib. Nagkaroon ng inggitan, yung nauuna sa pila, yung mga Hellenist, yung mga hindi purong Hudyo nahuhuli sa pagkain, at yung mga purong Hudyo sila yung nauuna. Nagkaroon na po ng mga pagrereklamo kasi ang kanilang mga pag-aari ay pare-parehas, ibinigay nila ito sa simbahan. So because of the problem that rose from this situation, ang sabi ng mga tao, nagpuntahan sila sa mga alagad at asikasuhin ito. Pero ang sagot ng mga alagad, ang sabi nila, it is not desirable that we should leave the word of God and serve tables. Hindi tama, hindi matuwid na iwanan namin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi matuwid na kami tumigil sa pangangaral ng salita ng Diyos at maglingkod kami sa lamesa. Tapos sa verse 4 makikita natin, ito yung naging concentration ng mga alagad. At ang sabi nila, we will give ourselves, we will dedicate our lives to prayer and to the ministry of the word. Tatlong bagay yan eh. The apostles knew that the primary call was to give themselves to prayer and the word. Pastor, pangunahin to. Continuous study, continuous learning, devotion to the word of God, and to prayer. Kaya hindi dapat tumitigil sa dalawang bagay na ito. Huwag kang titigil sa pananalangin at huwag kang titigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Again, you cannot give what you don't have. Second, the apostles had to structure the local church in such a way to make that a reality. Hindi po pwedeng hindi naka-istruktura ang simbahan sa isang structure na magkakaroon ng pastor ng opportunity makapag-aral. Kasi kung ikaw pastor ang gagawa ng lahat ng bagay, ultimong yung maliliit na detalye na pwede mo namang ipasa sa iba, mawawalan ka ng panahong mag-aral. Bakit hindi na nakakapag-aral yung ibang pastor? Abala. Pati ba naman yung sa ganitong bagay, maliit na bagay, yung mga ganong pwede namang ipagawa sa iba, siya pa rin ang gumagawa. Hindi nakastructure ang simbahan sa mga bagay na magbibigay ng oportunidad upang siya'y makapag-aral. At ano po ang sabi po ng talata? Tingnan niyo po yung sinasabi ng talata. Napakaganda po ng sinasabi dyan eh. And the saying, verse 5, look at that. Acts chapter 6 verse 5. Sa suggestion ng mga alagad, sa suggestion na pumili sila ng mga lalaki at sila ay mag-concentrate sa pangangaral at sa pananalangin. Sa verse 5 ang sabi, and the saying pleased the whole multitude. Ikinalugod ng mga tao ang pasyan na ito ng mga alagad. Kaya dapat ang simbahan ay laging malulugod, laging masisiyahan kapag ang kanilang pastor nakadiboto ang sarili sa pag-aaral. Dahil sa kanila itong kapakinabangan. Tama po ba?
Yan po ang sinasabi ng Bible. Kaya yung simbahan na hindi nagbibigay ng panahon sa kanilang pastor na makapag-aral, hindi tumutulong sa kanilang pastor na mag-upgrade ng karunungan, hindi iyon sa kanilang kapakinabangan. Kaya listen to me, churches. Kung wala naman kayong iniaalat para sa self-improvement ng pastor ninyo, reklamo kayo na reklamo sa sermon, paulit-ulit lang ang sermon ng pastor nyo, hindi nyo naman binibigyan ng kahit isang libro man lang na mabasa, o hindi nyo pinabibigyan ng pagkakataong dumalo man lang ng seminar para matuto, o hindi nyo binibigyan ng budget for continuing education, pagpasensya kayo. Amen? That is a word for the congregation. But for the pastor, minsan may budget naman, may opportunity naman mag-aral, tamad lang talagang mag-aral. The word for the pastor. Pareho po natin kinakausap para balanse. Kasi minsan totoo naman, kakulangan ng kongregasyon kaya hindi makapag-aral ang pastor. Kaya hindi makapag-seminar, kaya hindi madagdagan ng karunungan. Pero minsan naman, may kakayahan ng simbahan, itinutulak ang pastor na mag-aral, yun naman pastor ang ubod ng tamad. At ang paniniwala ng pastor, alam ko na yan. Napag-aralan ko na yan, graduate na nga ako na seminary Kaya dito ang malinaw na malinaw mga kapatid. Una, the apostles knew that their primary call was to give themselves to prayer and the word. And the apostles had, meaning sabihin, the pastor had to structure the local church to make that a reality. Kaya napakaganda ng struktura ng aming simbahan. Pati na yung simbahang dati na aming kinabibilangan. Pinagmamalaki ko yun Yung Iglesia Evangelica Unida de Cristo, maganda struktura niya Meron siyang mga taong ini-assign para sa mga different ministry. Para hindi lahat pastor. Kaya lang, yun nga, minsan, hindi naman ginagawa ng mga tao, napalagay lang doon, hindi naman ginagawa yung tungkulin. May pangulo ng kababaihan, hindi naman ginagawa. May pangulo ng kalalakihan, ubod ng tamad. May pangulo ng kabataan, di rin ginagawa yung kanyang tungkulin. Pero yung struktura, ang ganda May mga different ministries, may mga different ministry heads, inilagay talaga yon para hindi lahat pastor. Upang ang pastor makapaglaan ng kanyang panahon para sa kanyang pag-aaral upang makinabang ang kongregasyon. At pangatlo, the fruit of the reward focus on their primary ministry was a release of evangelism. Kapag nakastruktura ang ganon, ang pastor malaya rin na makapagpahayag ng ebanghelyo, makapag-preach, makapag-concentrate sa pangangaral sa ebanghelisasyon. Yun ang magiging resulta nito. Amen? Yan ang unang talata. Acts 6, 2-7. Diyan pa lang kumbinsido na tayo dapat na ang pangunahing trabaho ng pastor mag-aral. Amen? Pangalawa, sabi ng 1 Timothy chapter 4, 13-16. Basahin natin. Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by the prophecy with the laying on of the hands of the eldership. Meditate on these things, give yourself entirely to them, and your progress may be evident to all. Take heed to yourself and to the doctrine, continue in them, for in doing this you will save both yourself and those who hear you. Paalala to ni Pablo kay Timoteo. Meron pong ilang mga bagay, 3 na makikita natin sa mga talatang ito in regard sa pag-aaral ng pastor. Timothy was instructed to what? Give attention to reading and doctrine. Pastor, binigyan kanina tayo ng paalala ng Acts chapter 6 na ang concentration natin mag-aral. Ngayon, sinabi ni Pablo kay Timoteo, pagtuunan mo ng atensyon ng magbasa. Ng ano? Ng mga aral, ng doctrine. Give attention to reading, to exhortation, to doctrine. Dito sablay ang napakadaming pastor.
Dahil ang pinagbababasa ng mga pastor ngayon, maniwala man ho kayo o hindi, puro devotional material. Kaya pumunta kayo sa PCBS, pumunta kayo sa bookstore, ano makikita nyo sa mga shelves? Puro devotional materials. Alam nyo po ba laman ng mga devotional materials? Isang verse tapos puro kwento. Kwento ng karanasan ng ibang tao, kwentong nakakamangha, kwentong nakakatawa, puro kwento na minsan walang kwenta. Because that is not even the doctrine. You cannot make the experience of a man as part of the doctrinal teaching of the church. Hindi ko sinasabing huwag kayong magbasa ng devotional. Pero hindi doktrina yan. Ang problema ito, ang mga pastor, tigilan na natin ang pagsasermo ng mga doktrina. Hindi naman kailangan ng tao yan. Sinong may sabi sa inyo? Kaya nga mga miyembro, tumanda ng Kristiyano, walang natutunan kundi devotional, kundi mga kwento ng buhay ng iba, marites at chismis ng buhay ng iba, pero hindi natutunan ang mahalagang doktrina ng simbahan. Tama o mali? Because pastors are not giving attention to reading and doctrine. Meron nga ako alam 1932 pa tinayo yung simbahan Wala silang ipinapahayag araw-araw kundi mga kwentong devotional. Manong may isang matibay-tibay, marunong-runong na pastor man lang na magturo ng doctrine, wala na ba talagang marunong magdoktrina? Nakakatawa lang kasi 1932 pa itinayo. Ang daming obispo na ang trabaho magturo ng doktrina, pero dahil iba-iba nga kasi ang doktrina, nagkokontrahan sila ng mga doktrina, walang mangahas. Meron naman pong platform, may internet, meron pong broadcast supposedly na magbibigay ng instruction sa buong Pilipinas ng pinaniniwalaang doktrina. Hindi ba yun magawa? Yun ang sinasabi dyan Give attention to reading and doctrine. Pero dahil nasanay na nga po na magbabasa lang ng devotional na English, itatranslate sa Tagalog, at yun ang gagawin araw-araw, kwentong barbero, naku, tuwan-tuwa yung mga tagapakinig. Kasi ang mga tagapakinig, ganyan lang naman ang gustong mapakinggan araw-araw. Pero hindi ang malalim na turo ng mga pag-aaral. But then again, Timothy was instructed. Kasi ito yung pangunahing gawain ng pastor, hindi ang magkwento ng mga devotional. Timothy was instructed to give attention to what? Reading and doctrine. Timothy was to give himself entirely to them. Ano magiging resulta nito? Sabi diyan, meditate on these things. Give yourself entirely to them. At ano magiging bunga? Ang pangatlo, the fruit of it would be that his profiting would be evident to all. Makikita niyo mga kapatid, kapag ganito ang ginawa ng pastor, ibinigay ng pastor ang kanyang sarili sa gawain ito, makikita ng iba yung progress ng kanyang buhay. Makikita ng mga kaanib ang progress ng pastor. Natututo yung pastor, lumalalim yung pastor, nasa linya ang turo ng pastor, yung mensahe ng pastor ay puno ng karunungan. Tama, mga kapatid? 1 Timothy chapter 4, 13 to 16. Daming talata, ito pa isa. Ano po? Actually, ang binabasa ko po mga talata lang. 2 Timothy 2:15, sabi pa rin ni Paul kay Timothy, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does need to be ashamed. Kailan nagiging kahiyahiya ang pastor? Sabihin niyo po sa akin. Kailan nagiging kahiyahiya ang pastor? Kapag ang pastor nangaral ng nagkokontrahan, lumalabas kang kahiyahiya. Pero kung alam mo yung itinuturo mo, malinaw na hindi ka lumalayo sa hibla at sa forma ng iyong mga ipinapangaral, hindi mo to dapat ikahiya. Kaya rito sinasabi ni Paul kay Timothy,
Be diligent, present yourself approved to God. How? By being a worker who does not need to be ashamed, because you are rightly dividing the word of truth. The pastor must be good on dividing the word of truth. At ito po ang ginagawa ng pastor pag linggo. Yung salita ng Diyos, hinihimay-himay-himay. Dividing the word of truth. Kaya pag linggo at ang sermon ni pastor ay hinango lang sa daily bread mula sa devotional material na isinulat ng iba, he is not dividing the word of truth. Kaya pag pumunta kayo sa simbahan at hindi expositional ang sermon, lumayo kayo, binobola lang kayo ng pastor na yon. Dapat ang sermon pag linggo ay Bible na hinihimay-himay. Amen? Bakit? Tatlong bagay uli. When the pastor are dividing the word, he honor God. Kasi salita ng Diyos yun eh. Imagine ninyo, pinagluto ka ng Diyos para ipakain sa kanyang mga anak. Ang nangyari, pinalitan mo yung recipe at menu na gusto ng Diyos na ipakain mo. Mabubwisit sa'yo yung may handaan. Tandaan nyo po, ang mga pastor, tagapagluto lang. Naimbitahan na ho ba kayo? Ako po, kusinero kasi ako eh. Kapag ako po ay naimbitahan magluto, sasabihin sa akin ng menu, Pastor, Ruel, iluto mo nga ang ganito, magluto ka nga ng menudo. So I was tasked to cook menudo. Kapag naghandaan na at kakain na ang mga bisita at dumating yung nagpaluto sa akin, tapos ang inihanda ko, kaldereta, mabubwisit sa akin yung may handaan. Kasi inutusan lang ako eh. I was only tasked to cook and to serve. Pagkatapos ang iluluto ko, iba, kesa dun sa gusto nung mayong handaan. Ganon din tayo mga pastor. We are only tasked by God to preach and to divide the word. Kapag hindi natin yung ginawa, para tayong kusinerong pinagluto ng isang bagay pero nagluto ng iba ayon sa gusto natin. Amen? Magsusulit tayo nito sa Diyos. At when we rightly dividing the word, we will not be ashamed. Hindi ka mapapaya. Hindi ka hihiyain nung nagpaluto at sabihin, ano ka ba naman, pastor? Hindi kumensahe yan. Every Sunday pa naman, every time natatayo tayo, sabi ng presider, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ng ating pastor. Minsan kinikilabutan po ako doon. Kapag ipapakilala na po ako mga kapatid na magdadala ng salita ng Diyos at magiging daluyan ng salita ng Diyos, naku po, sa aking puso panay ang dasal ko, Lord, huwag mo pong hayaan na meron akong maipahayag na salita ng aking bibig at kagustuhan ng aking puso, dahil dapat daluyan lang ako ng bibig mo at ng puso mo. Pero kailan tayo napapahiya? Kapag ang mga ipinapahayag natin hindi salita ng Diyos, hindi karunungan ng Diyos, kung hindi mga kagustuhan natin. Dito lumalabas yung mga pastor parang mga clowns, parang mga stand-up comic. Wala nang inisip kundi yung magpapasaya sa kanilang mga kaanib. Talo pa si Bayani Agbayani at Silong Mejia kapag mga nasa pulpito. Ang iniisip, ano ba yung makakapagpatawa? Kahit out of context, bubunot ng isang joke. Matawa lang ang miyembro. Makakuha lang ng atensyon ng miyembro. You don't need to do that. You just need to divide the word of God. Third, the only way that we can rightly divide the word is to study the word. Alam yan ng mga pastor, hindi mo mahihimay ang salita ng Diyos kung hindi mo pinag-aralan ito. Amen? Lagi ko po ito sinasabi eh.
Kung ikay bagong pastor, kagagraduate mo lang sa seminary, o estudyante ka pa hanggang ngayon sa seminaryo at binigyan ka ng destino, tatanggapin ko yung alibi, tatanggapin ko yung excuse na hirap ka pang gumawa ng mensahe. Ganon din po ako nung nagsisimula. Aaminin ko po sa inyo. Kasi nung araw, nagsimula naman akong magpastor, nagtatrabaho ako eh. And I would like to tell you, in all honesty, there was a time, Friday na, o Saturday na ng madaling araw, hindi ko pa buo ang mensahe. Hindi ko pa buo ang mensahe. Pero salamat, dahil dinala ako ng Diyos sa era na kung saan may internet na, may computer na. In fact, kung di ako nagkakamali, isa ako sa kauna-unahang pastor noon sa bilang ng maraming mga pastor na binigyan ng Diyos ng laptop, binigyan ng Diyos ng PowerPoint projector. At kahit wala pa yung projector, alam ng lahat ng mga nadistinuhan kong simbahan na tsinatsaga ko po kasama ang aking may bahay na gumawa ako ng acetate ng aking sermon. Can you imagine that? Gaano kahirap yon? Napakadami ko pong acetate. Alam niyo po ba? Ang investment ko bilang pastor pagdating sa paggawa ng sermon, hindi lang libro, hindi lang mga commentaries, pati acetate. At dahil ang misis ko magandang magsulat kesa sa akin, misis ko hindi kailangan na ruler para pantay-pantay. Siya po tagagawa ko ng acetate. Yung mga punto ko sa sermon, yung projector pa ho na acetate. Hindi pa ho uso nun yung mga gumagawa nun, pero uso na po sa akin yun. Because for me, the preaching of the word is something that was so important na kailangan kong paghandaan. And the only way that the pastor can rightly divide the word is by studying the word. Amen? 2 na yan, 3 ng talata yan. Dagdagan pa natin ng isa. Pang-4, letter D, 1 Timothy chapter 2 Timothy chapter 4 verse 13. Ano sabi diyan ni Pablo? Bring the cloak that I left with Carpus at Troas when you come, and the books, especially the parchments. Ano naintindihan nyo rito? Si Pablo, mga kapatid, nakabilanggo. Sumulat siya kay Timoteo, dalawin mo ko. At sa pagdalaw mo sa akin, dalin mo yung balabal ko na iniwanan ko kay Carpus sa Troas, at pagdating mo, huwag mong kalimutang dalin ang libro, lalo na yung mga parchment. Can you imagine, mga kapatid? Walang kasiguruhan kung kailan ka lalaya. Paul still needed this book, this parchment, even in his old age. As he was awaiting death in prison, hindi siya tumigil sa pag-aaral. Hindi siya tumigil sa pagbabasa. Ganun kahalaga kay Pablo ang studies. Nakuha niyo, mga kapatid? Minsan, mahilig, mas matagal pa manood ng Netflix. Mas mahaba pa oras panonood ng TV. Okay, pagbibisikleta. Kesa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero si Pablo, matanda na siya, nakabilanggo na. Ang hanap niya, libro at babasahin. Meron pa. Dagdagan pa natin, letter E. Sa 1 Timothy chapter 3 at sa Titus chapter 1, maiksi lang naman yung mga kapitulong yan, kayo na magbasa. Diyan po ating mababasa yung mga qualifications for pastors, for elders. Ang term na ginamit dyan, for elders. At ano po ang sabi? The qualification for elders contains intellectual and educational elements. Huwag pong kukuha ng pastor una, hindi nakakabasa. Pwede ba yun? Hindi ho pwedeng pastor ang hindi nakakabasa, kasi you cannot give what you don't receive.
educational intellect is one factor of being an elder or a pastor or a deacon or a bishop. Pare-parehas naman po ibig sabihin yan, tagapaglingkod. Ano po? Ano dapat ang mga katangian? Una, a pastor is able to teach, holding fast the faithful word, able to exhort in sound doctrine, able to refute those who contradict, able to exhort and reprove with all authority, and nourish on the words of faith and sound doctrine. 1 Timothy chapter 4, verse 6. Yan ang qualification. Kaya mga kapatid, pag magkakaroon ng pastoral search, yan ang hihingi nyo. Pero ang mga church ngayon, kapag humiling ng pastor, ang unang hihingi nila, gusto namin full-time. Nako mga kapatid, full-time nga, pero full-time din naman sa bisikleta, full-time sa fishing, full-time sa Netflix. Wala rin silbi yun. Dapat po talaga, iyan ang mga hahanaping katangian ng isang pastor. And it contains intellectual and educational elements. Well, I would like to tell you this, wala namang guarantee na pag merong educational elements at intellect ang pastor, garantisadong lalago ang church. Hindi naman. Pero bilang isang pastor, qualification yan. Amen? Now letter F, ito na pong huli. Huling verse, Ecclesiastes 12:12. And further, my son, be admonished by this, of making many books there is no end, and much study is wearisome to the flesh. Ano po ibig sabihin yan? Hindi naman garantiya. Ang pagkakaroon ng maraming aklat ay hindi katapusan. Ibig sabihin, pag merong bagong aklat, meron pang susunod na aklat. Amen? Ang ibig lang po sabihin nito, kapag may bagong karunungan, may bagong naisulat, meron pang susunod. Kaya ang walang tigil na pag-aaral at pagbabasa ay walang katapusan. Bagamat nakakapagod daw ito, sabi po ng sumulat ng Ecclesiastes, for many pastors, this is not their most fun thing to do. And we have to ask the Lord to help us to overcome the natural rigor of study. Totoo po, hindi naman madali. Nakakapagod. Kaya nga kailangan mag-labor no? Kailangan magsikap. Dahil wala kang ibibigay kung wala kang tinatanggap. Amen? Now, ito yung number 2. What happens to the pastor who does not study? Sige nga mga kapatid, bago ko po isa-isahin yung mga nakarating na po sa portion na ito na nakikinig sa akin. Pwede po ba na mag-type kayo anong mangyayari sa isang pastor kapag hindi na siya nag-aaral? Sige, type po kayo mga kapatid. Tingnan natin kung ano ang inyong ilalagay. Kasi iyan po ay pwede ninyong imungkahi sa simbahan ninyo at pwede ninyong imungkahi sa pastor. Pwede ninyong sabihin sa kanya, Pastor, sa aming narinig na pag-aaral, sa tinig ng pag-asa, kapag tumigil ka na raw sa pag-aaral, ganito ang mangyayari sa iyo. Type nyo po. Hindi ko na hihintayin. Tatangaliin tayo pag hinintay ko. Pero sige po, i-type nyo lang dyan. What will happen to the pastor who does not study? Una, he will lack fresh spiritual experiences. Mawalan ka ng enthusiasm to preach. Ang pulpito ay magiging isang bagay na burdensome. Hindi mo ma-enjoy ang preaching kasi wala ka ng bagay na ibibigay. At ang sabi nga po, he will become stale in his preaching. Ano ibig sabihin ng word na stale? No? Ang ibig sabihin po niya, luma.
No? Daing. No? Ano pa? Tinapa. O bulad sa Bisaya ang pulpito. Mga kapatid, no, sorry, bagamat napakasarap ng tuyo, especially sa mga bansang walang tuyo. Pero alam niyo po ba ang dahilan kung bakit ginagawan daing at tuyo ang sariwa? Kasi hindi na mabili. At para hindi maitapon, nanood po ako ng Jessica Soho nung isang araw. Ay, hindi pala Jessica Soho. Isang documentary ng isang vlogger. Ang title po niya sa YouTube, Bulad. Yung bulad ay sa Visayas ay tuyo. Para yung mga nahuhuli nilang maraming salinyase na isda o yung tunsoy ay hindi itapon kasi napakadami pag hinuli yung dami nun eh. Ang ginagawa po nila, dinadaing nila o kaya tinutuyo nila. Binibilad. At pag naging tuyo na yon, may presyo na. Di po ba? Nabibili. Pero mga kapatid, alam niyo po ba na ang pulpito ay dapat nagpapakain ng sariwa, hindi ng tuyo. At pag ang pastor ay hindi nagpapatuloy sa pag-aaral, ano ipapakain niya sa pulpito? Sabi nga nung iba, sardinas. Ano yung sardinas? He will repeat the same things over and over. Alam naman po niya yan eh. Ano po? Ang pastor, malalaman mo kung patuloy na nag-aaral kung tumatagal siya sa simbahan. Yun lang po. Pero kung bawat isang taon lipat ka, every 3 years ililipat ka, isa lang ibig sabihin nun, sawa na yung mga miyembro sa kakakain ng sardinas at ng tuyo. That is what will happen. Predictable na. Alam na ng mga miyembro. Narinig ko na yan eh. Paulit-ulit na lang eh. Wala na bang bago, pastor? Yung illustration mo nung bagong dating ka, yan pa rin ang illustration mo ngayon. Nung bagong dating ka, yan na yung mga punto na binibigay mo sa amin, yan pa rin ngayon. Kung tatanungin niyo ako, Pastor Ruel, umuulit ka ba ng mensahe? Sasabihin ko po sa inyo, umuulit ako ng talata. Pero naniniwala po ako na ang bawat talata, laging merong mensahe na pwede mong i-communicate ng sariwa. Gusto ko po sabihin, hindi naman pabago-bago ang mensahe. Yung context, hindi pa bago-bago yan. Yung konteksto ng Biblia, hindi yan pa bago-bago. At pag naintindihan mo yung Bible and the context of the Bible, maintindihan mo ito at maipepresent mo ito ng sariwa sa mga tagapakinig. Pero kung ikaw, pastor, paulit-ulit ka na lang, sasawaan ka talaga. Lalo na po. Kung kagaya ko, may sermon ka na ng Linggo, may doctrinal class ka ng Wednesday, Saturday, may mga small group at Bible study, tapos meron pang TNP everyday. Kung hindi sariwa ang ipinapakain, yung mga miyembro ko wala na dito. Hanap nga tayo ng miyembro ko sa mga nanonood. Si Tita May Libertino, member ko yan. Si Ate Delia Magkawas, araw-araw kasama natin, member natin sa church yan. Nani Elong Santa rin, member natin sa Winnipeg Unida yan. Di po ba? Hindi ko po pinagyayabang to, hindi ko pinagmamalaki, pero ito ang totoo. Pag ang pastor hindi na nag-aaral, he will lack fresh spiritual experience, he will become stale in his preaching, he will repeat the same things over and over. Sabi ni Ate Menchi, pastor will just look for lesson or sermon in the internet. O, dadagdag natin yon. At letter D, he will probably cease to grow personally. Tama? Now, pag ang pastor hindi na lumalago personally, so the members will not also grow in their faith and in their walk in Christ. Ultimately, yun yung ating goal to be Christ-like. At kapag hindi tayo na i-usher ng pastor
sa direksyon patungo sa paglago, kawawa naman tayo kasi nandun tayo sa isang iglesia na walang malinaw na direksyon patungo sa paglagong espiritual. Amen? Pangatlo, what are some hindrances to the pastor's study life? Yan, maganda to. Ano po ba yung mga hadlang para ang pastor ay hindi makapag-aral? Itong mga dahilang ito, sometimes legit naman. Una, busyness. As pastors, it is easy to have some more needs pressing on us than we have time to meet. Minsan tambak yung trabaho na minsan talagang hindi mo na malaman kung saan mo ilalagay ang sarili mo. Yung pag-aaral, wala ka nang mapagsingitan. At ito po mga kapatid ay suliranin din ng pastor. Dapat ang pastor antimano pa lang ipinapaunawa sa kanyang leadership team ang kahalagahan ng pag-aaral para sa kanya. Amen? At napakahalaga na ang pastor matuto ng proper delegation sa kanyang mga pinangungunahan, sa kanyang mga leaders. Presiding, turuan mo mag-preside. Ushering, turuan mo silang mag-ushers. Prayer, tulungan mo silang manalangin. Alam niyo po ba mga kapatid, gaano naman po ba kadali ang pastoral prayer? Madali lang yun. Ginagawa nga ng pastor yun eh. Pero ako po, in order to encourage my leaders to pray publicly, binago ko po yung bahagi na yon ng amin pong liturgy. Pinilitan ko po yon ng congregational prayer para instead of me being the pastor praying for the church, let somebody from the member of the council, also a leader of the church, pray. Kaya sa Winnipeg Unida, huwag po kayong magulat pag umaten kayo, ang nananalangin po doon isang elder, isang deacon, or presidente ng kapisanan. Pero sa basbas, ako po yung nagbabasbas. Bakit namin ginagawa yon? Para matuto yung mga leader ng church to pray publicly, at hindi lang yon, makapag-devote pa ako talaga ng panahon sa pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Diyos habang nasa gitna ng pananambahan. Alam niyo po, sa gitna ng pananambahan, habang ginagawa yung mga liturhiya, nagbabasa-basa pa rin ako. And I review my sermon notes. Pero minsan sa dami ng gawain ng pastor, takbo rito si pastor, takbo rin si pastor, wala na. Hindrance na ito sa kanyang pag-aaral. Prayer and study are usually the first things to be compromised sa isang pastor. Nako-compromise yung pag-aaral, yung pananalangin dahil sa dami ng demand ng ministry. Pastors can almost feel selfish to study when there are so many other demands. Amen? B. Indifference. Ano ibig sabihin yan? Alam niyo po, some pastors are content with relying on past learning and religious cliches. They have no up-to-date experiences to meet up-to-date needs. Maniwala man kayo o hindi mga kapatid, may mga lingwahe kabataan ngayon na iba na eh. may mga bagay na minsan di ko na maintindihan eh. Kaya minsan dapat up-to-date ka rin doon. Paano mo ito matututunan? Eh di ba dapat nag-aaral ka rin? Like for instance, yung aking anak na si Ru, 20 years old na po yung bunso ko eh. Sabi, inabutan po ako ng kapirasong steak. Siya na po naggagawa ng baon niya. No? Nagluluto po siya, piniprepare niya ng gabi para baunin niya yun umaga. Di nagluto po siya ng steak. Alam niya na ako hindi ko makain ng mga rare, no po? Yung mayroon pang dugo, no po? Ayoko po nun eh. Di one time nagluto, tapos dala-dala niya po, try it, please try it.
Ako ayoko talaga, no? Pero napilitan ako kasi para ma-encourage na magluto. Sinubo ko. Sabi niya, fire, right? Ang term na ginamit niya, fire. Fire, right? Sabi ko, anong fire? Minsan di ko na maintindihan yung mga lengguwahe. Yung palang fire ay good, right? Or amazing, right? Natatawa na lang ako sa sarili ko. Sabi ko, ang tanda ko na yata. May mga hindi ko na naiintindihan. Pero minsan, because of indifferent, sasabihin ng mga pastor, alam na namin yan. Yung stock knowledge, mga kapatid, minsan stock lang talaga hanggang doon ka lang. Pero wag natin kakalimutan. Nasa era ka na ngayon ng internet, kapatid. Pastor, nasa era ka na ngayon na everything can be on a click of a finger. Ang kotse ngayon, di baterya na, kapatid. Pagkatapos ang sermon mo, Jurassic pa rin. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na nagbabago ang mensahe. Pero on how you will present it and the illustrations that you are giving, dapat up to date ka naman. Minsan nga, mga kapatid, yung mga statistic na ibinibigay mo, 1950s pa ang statistic nagbabago araw-araw. Nakuha mo, kapatid? Kaya huwag kang makontento doon sa mga past learning and religious cliches. Ito yung mga dahilan minsan kung bakit hindi nag-aaral yung pastor Hindi, naku, ayoko na yung mga bago. Dito na lang ako. At alam nyo po ang dahilan kung bakit yung iba talagang hindi na nag-upgrade. Kasi indifferent sa computer, indifferent sa PowerPoint. Pambira naman. Yung iba na hanggang ngayon ayaw mag-PowerPoint, baka naman una, tamad lang. Pangalawa, hindi lang marunong, ayaw mag-aral. Ang laking tulong ng PowerPoint, yun man lang verse mo, mailagay mo ron sasabihin mo, hindi, may Bible naman Dapat nga yung Bible sinasanay Pwede namang nandun na yun. Gaano ka-easy, gaano kadali na habang nagsesermon ako rito, yung mga punto nakikita nyo dyan. Pero ang dami, indifferent yan Ayaw ng PowerPoint. Ayaw ng mga videos pinapresent as illustration. Ayaw nila nun. Indifferent sila dun. Kaya yung iba, ayaw na matuto, ayaw na mag-aral. Pangatlo, improper values. At times, it is easy for pastors to rely on their gifts, anointing, and their own words of wisdom as they minister to the people. They do not understand that it is the Word of God that has the power to change lives. Huwag niyo pong kakalimutan. Hindi po tayo ang bumabago ng buhay. Hindi yung karunungan natin ang importante rito, kung hindi yung salita ng Diyos. Kaya yung knowledge about the Word of God is the most important. Minsan ang gusto natin, tayo yung maging relevant. Kaya ano ginagawa ng mga pastor ngayon? Di ba kayo nagtataka ngayon? Ang mga pastor, dati nakabarong ang pastor Dati nga nakasutana pa Pero ayaw na nila noon ngayon. Kasi they don't want to be identified as somebody like the priest. They don't want to be identified as clergy. Pero hindi sila nahihiyang ma-identify kay Alan Kay, kay Bayani Agbayani o kay Long Mejia na parang mga komedyante sa comedy bar. Hello? Tama bang values yon? May pambili naman ng barong pero naka-t-shirt tapos nakamaong. Diba? Sa susunod na araw, bukas, yan naman ang pag-aaralan natin. Paano dapat magbihis ang pastor? Pambihira. Bukas po, yun ang topic natin. Kaya sabihin mo kay pastor mo, manood tayo ng TNP, tatalakayin bukas ang pananamit ng pastor. Bakit nyo pinauuso ang t-shirt na walang kwelyo, nagsesermon kapag linggo? Ano gusto nyong palabasin dyan? Wala ka bang barong? Pag pastor's appreciation, binibili ka nga namin ng barong, tapos sinusuot mo sa binyagan, sa kasalan. Ano ba mas mahalaga, binyagan, kasalan, kaysa linggong pananambahan? Hindi po galit, nagpapaliwanag lang.
Pero hindi nyo maiali sa akin na minsan uminit ang ulo sa ganitong mga utak ng pastor ngayon. Kung ano-ano naman kasi natututunan, sa halip na ang pag-aralan, yung tamang pag-aaral. Improper values. Letter D, poor time management. Some pastors have been pushed around by the tyranny of the urgent. Kaya naglilingkod tayo sa urgent. Kung ano yung immediate, nagiging slave tayo nito. We are becoming slave of the immediate. Dahil walang malinaw na plano, walang malinaw na time management, ano nangyayari? Tumutugon tayo sa pangangailangan. And I would like to tell you this, walang tigil ang pangangailangan. At kapag tinugunan mo ng tinugunan yung pangangailangan, kukulangin ka ng oras ng pag-aaral, sa Sabado na ng gabi, hindi pa tapos ang sermon outline. Hindi kayo pwedeng pastor ng Winnipeg Unida pag ganyan. So, sa Winnipeg Unida, Wednesday, dapat tapos mo na ang sermon. Kasi, ibibigay mo sa secretary yung title at text. Pagkatapos, bago mag-Friday, ibibigay mo sa tech team ang PowerPoint. So, dapat, Wednesday, gawa mo na yung title man lang o yung text. Thursday, tapos mo yung sermon, tapos mo yung PowerPoint. Friday, ipapasa mo yon sa tech team. Ganun po kami dito sa Winnipeg Unida. Ano gagawin ng Sabado? Review na lang yon, mga kapatid. Tapos na sermon ng Sabado. Kaya si pastor, pag Sabado, family day. Pagdating ng gabi, pwede, meron pa akong doctrinal class ng Saturday. Pag Sunday morning, pwede kang medyo tanghaliin ang gising dahil wala ka nang ipe-prepare, ready na Thursday pa. Time management lang ho yun. Ngayon, nagtataka kayo, tinig ng Pag-asa. Kailan nyo ginawa ang sermon, pastor, na itinuturo mong ito? Kahapon. Pagkatapos po, natalakayin ko kahapon yung TNP. Pagkatapos noon, hindi po ako umakyat. By the way, kaya umakyat kasi nasa basement itong aking opisina. Nag-aaral pa ho ako, another hour. Pag-aaral, nung natapos mag-aral, umakyat po ako, nagluto ng halo na ng almusal at tanghalian, kumain kami ni Mrs. Pagkatapos po, naglinis ng bahay, may tumawag po mga kapatiran for counseling, may mga gawain, may mga kailangan i-address, may mga kapatid na humingi ng ilang materials for their Bible studies, ibinigay ko po. Tapos nung gabi, no, na habang nanonood kami ng misis ko ng YouTube, may time ako doon. Pagkatapos po, bumaba uli ako rito, mga around 8:30, tinapos ko yung PowerPoint nito. Kagabi, yan. Kagabi po yan ginawa. Kaya kanina gumising ako 6 a.m. na. Medyo fresh kasi mahaba rin naman na itulog ko. Nagkape, naggawa ng kape, bumaba rito, review. Eto na ngayon ang TNP. Pagkatapos nito, gagawin ko naman yung mamayang gabi, yung bukas, kasi mamayang gabi may Bible study ako sa mga kapatiran sa Amerika. Yung lecture ko para sa kanila mamayang gabi, sinend ko na rin sa kanila kagabi. Dami, no? Pero lahat ng yan, time management lang. Mamaya, pagkatapos ito, gagawin ko yung para bukas. And then mag-aalmusal kami, halo na tanghalian. Mamamalengke ako kasi wala na po kaming kakainin. Pagkatapos mamalengke, balik, nood ng TV konti, relax. And then aral uli. Ngayon, pag may tawag, kailangan makipagbibigyan natin ng time yon. But then again, pagdating ng oras ko ng pag-aaral, sasabihin ko sa sino man tatawag, pasensya na po kayo, hindi ko yan magagawa. Amen? Letter E,
laziness. Ito ang problema eh. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit may mga tao o may mga pastor na hindi nakapag-aaral. Some pastors try to get too much out of previous times of study because they simply do not like the work of study. Their tendency is to scour the internet hoping to find someone else study notes. Ito po yung sinasabi ni Ate Menchi Nacario kanina, dahil sa katamaran, maghahanap na lang ng sermon sa internet. Ngayon, yung mga tech savvy mas matindi, nagpapagawa kay AI ng sermon. Nandun na tayo sa ganong klase ng panahon na maging ang sermon na iuutos na sa artificial intelligence dahil sa sariling katamaran. Amen? So, unfortunately, pastor perpetuate error if they do not check out what is being said with their own personal research. Kaya ang laki ng tendency for error eh. Nakabasa ng isang sermon notes, mukhang maganda. Kahit sablay sa doktrina, turo. Di po ba? Letter F, lack of knowledge. Some pastors simply do not know how to study. Skills din yan eh. Courses like Bible research, hermeneutics, hindi niya alam. Pero alam niyo po ba, basic yan sa seminary? Homiletics, hermeneutics, homiletics, art of sermon preparation, hermeneutics, the art of Bible interpretation, Bible research, sermon reconstructuring, or constructioning of sermon. Those are basic. Hindi kayo maniniwala, may pastor nga nagtanong sa akin Pastor okay lang ba na i-sermon ko to? Muntik ko na iuntog ulo ko eh. Yung ba namang dapat mo ba bang itanong kung ano i-sermon mo? Dapat ba tong i-sermon o hindi dapat i-sermon? So ayan. At ang panghuli, eto ho, obsolete tools. Ano pong ibig sabihin yan? Pastor naman, di naman na-obsolete ang Bible. Oh, I'm not referring to the Bible. Because the Bible cannot be obsolete. But some pastors need to upgrade their tools of biblical study, either with actual books or computer software that can provide a host of resources to the pastor. Kung ang gamit mo, komentaryo pa nung mga lumang commentaries, tingin ka naman ng ibang commentaries. At hindi mo na kailangan ng ganong kakakapal na komentaryo. May mga software. Alam niyo ba, sa computer ko na ito, kahit na 10 commentaries, meron ako. At ang sarap mga kapatid, misang magkumpara ng mga commentaries ayon din sa sarili mong komentaryo. Minsan kaaway ko yung 3 commentaries. Hindi ganyan yan, hindi ganyan. Kasi sila iba-iba rin eh. At ikaw, pag ikaw nag-aaral, makikita mo rin ang sarili mong commentary. Ganun lang naman gumawa ng commentaries. Komentaryo yun, ho? Katulad. Pero maganda yun, nakakatulong yun. You have to upgrade. Katulad, ito, I would like to give an illustration. Mekaniko. Yung mekaniko na gumagamit pa rin ng 2 or 3 basic tools. Llave, katala. Samantalang may mga power tools na ngayon. May mga wrenches na power tools. Yung unjack mo, kapatid, ay mano-manong binubuhat mo pa. O yung jack na ganon, samantalang ngayon may mga airbag na pag pinindot, ang dali. Mga power tools, pantanggal ng mga tornilyo, ang dali. Ewan ko kung nakita nyo na yung aking pang-blow ng snow.
No, alam niyo po, siguro napapansin din ng mga anak ko, lagi nasakit yung balakang ko, kapapala. Dalawa klase snow rito eh. Merong wet snow, merong dry snow. Yung wet snow, kapag bumagsak ang snow sa panahon na ang temperatura ay mataas, basa yun. Ako, bigat po palahin nun. Talagang power ang kailangan mo dun. Human power. Pero pag dry snow, ito yung bumabagsak kapag ang temperatura mababa. Let's say minus 30, nag-snow. Nako, tuyo-tuyo yun. Ang ganda nun. Yun yung lumilipad na snow. Ang dali po linisin nun. Blower lang katapat nun. Power, ano tawag doon? Blower. Yung aking anak, bumili po nun. Actually, hindi para sa akin yun eh. Para di sa kanya yung dapat eh. Panlinis ng kotse niya yun eh. Ginagamit ko ngayon, pamblo ng snow. Alam niyo po mga kapatid, kung di ako nagkakamali, 240 watts ba yun? Basta 480 yata. Ang lakas! Talsikan ng snow. So bilang pastor, katulad nun, huwag niyo kalilimutan, ang kotse ngayon, di baterya na din. Wala na pong, ano ba tawag doon? Yung, hindi ko na matandaan. Yung lumang mga kotse na meron pang mga rotor, ano ba tawag? Basta anyway, kung ano tawag doon. Ngayon po mga kapatid, di ba nagkaroon ng ano tawag doon? Gas injector na. Ngayon, di baterya na. Wala na nga gas. Tapos, ikaw, pastor, bisikleta pa. Di ba? Shadow ng late. At lalo mas malupit kung hanggang ngayon, naglalakad ka pa. Illustration lang to mga kapatid. Hindi ko sinasabing dapat lahat magkakotse. Hindi ako katulad ni Uriel Balano. Ang point ko rito, when it comes to using the tools, we have a lot of available tools that the pastor can use. Huwag kang pumayag na hindi mo to matututunan. Sa YouTube lahat natututunan. Paggawa ng PowerPoint sa YouTube. Paggawa nga ng tinapa natututunan sa YouTube eh. Lahat nakikita na sa YouTube eh. Pati pagiging pastor meron sa YouTube. Tingnan nyo lang kung sino nagkukuwento. Tingnan nyo lang kung sino nagtuturo. Now, anong oras na ba? Sarap kasi nito pag ito topic. Kasi karanasan ko to bilang pastor. Number 4. On what area should the pastor focus his or her study? Para to sa mga babaeng pastora na nandyan na ayaw umalis. O sige, eto mga dapat ninyong taglayin. Una, Bible. Personal daily Bible reading. The pastor must never view sermon preparation as the same thing as the personal devotion. Magkaiba ang sermon preparation, iba rin yung iyong personal devotional reading. Yung personal devotional reading mo ay paghahanda mo sa paggawa mo ng sermon. Pero yung sermon preparation mo, iba yon. Kaya wag niyong paghaluin. Dahil kung ganun din lang ang gagawin mo, pastor, ang gagawin mo niyan ay personal devotional sermon. Mali yun. Ano po? Actually, many future sermon ideas will come saan? Sa personal daily Bible reading. Yun ang totoo. Pangalawa, systematic study of the Bible. Look at the word systematic. Ibig sabihin, hindi palundag-lundag. Ang pag-aaral ng Biblia, sistematiko. God has only encouraged us to master one book in our entire life. And that one book is the Bible. So, pastor should be doing an in-depth study of a book of the Bible at all times. This means using, gaya na binanggit ko kanina, commentaries and other resource books para tulungan ka na ma-master mo ang sinasabi ng Biblia. Ano pa? Preparation for word ministry. Ano ibig sabihin yan? The third area of study has to do with our actual preparation for the public ministry of the word. We need to take this time seriously
and make sure we have prepared meat in due season for the congregation. Meat. Huwag namang puro gatas. Huwag namang puro sardinas. Pakainin nyo naman ng karne. Yung matigas-tigas. Tandaan po ninyo, ang mga mananamba ay matatalino na rin. On their fingers, they also have cell phones and Google that they can research. Alam niyo po ba, pag nagbigay ka ng talata, they can search sermon according to the verses that you give or you gave. At minsan, makakasumpong sila ng sermon katulad ng talatang ibinigay mo na mas maganda pa kaysa sa inihanda mo. Pero ano ibig sabihin ito? Kaya dapat paghandaan mong mabuti sa preparasyon at sa pagpapakain. Amen? So ano pa? Maliban sa Bible, other Christian materials. Ano-ano yan? Ano yung mga other Christian materials na dapat binabasa? Current Christian books. Dapat nagbabasa tayo niyan. People who live alone think their own thoughts. Unfortunately, we can possibly have it all or know it all. Yung taong nagsosolo, ang napapakinggan niya lang isipan niya. Either ang pinaniniwalaan niya, alam niya lahat, o wala siyang alam. Pero alam niyo po ba mga kapatid, natututo tayo sa iba. At dahil natututo tayo sa iba, ang pagbabasa ng mga librong isinulat ng iba makakadagdag sa ating pangunawa. Kaya mag-invest din tayo sa pagbili ng mga aklat na makakatulong sa ating pag-unlad. Amen? Pumunta kayo sa monergistic.com, no po, sa ligonier.com. Doon maraming mga aklat, libre nga eh. Maraming mga books na pinamimigay, libre, na makikinabang ka. Pangalawa, biographies of church leaders. Reading some of the life stories of some of the great men and women of God through the ages can inspire us on our journey and provide much in the way of encouragement to others. Tama? Theology. Part of the purpose for study is to deepen our knowledge of God and His purposes for our lives. Kaya mahalaga ang theology. So yan, Bible, other Christian materials, ano pa? Miscellaneous non-Christian materials. O, pwede naman. Pwede yung magbasa ng mga non-Christian materials. Huwag lang yung pornographic. Pwede naman ang newspaper. Nagbabasa rin po ako niyan. Sa mga store dito sa Winnipeg, ano po? Lalo na Filipino store, may mga dyaryo doon. Nagtambak, libre yun. Pwede kang kumuha. O bumili ka ng dyaryo. Newspaper. It is difficult for leaders who do not keep up with the news to preach relevant messages. Kaya nga, alam niyo po ba mga kapatid, minsan kulelat lagi ang simbahan dahil yung pastor hindi relevant sa news and current affairs. Eh yung mga miyembro mo pinagchichismisan ito pero ikaw di mo alam. Dapat meron silang pambalance ng mga views ng nangyayari sa kapaligiran. At dapat ang pastor maalam din sa ganon. Lalo na nung nag-pandemic, kanya-kanyang opinyon. Kanya-kanyang magpapabaksin o hindi magpapabaksin. So dapat ang simbahan up to date sa mga nangyayari. Hindi yung mga doomsday lang iniisip nyo, pastor. Magugunaw na mundo. Huwag na tayong magtrabaho. No, meron mga pastor na ganun eh, kung ano-ano iniisip. No, parang si Rudy Baldwin, kung ano-anong mga propesiya. Tinatakot ang mga miyembro at sa paniniwala na kapag ang miyembro natakot, lalong maging dedicated sa paglilingkod. Mali yun. Hindi ganun. Ang newspaper, pag nagbabasa ka, wag naman yung puro negative news lang basahin mo. Tingnan mo rin yung positive. Yung mabuting bagay. News magazine.
Reading good news helps us to stay current on issues and affairs that are facing the world. Hindi tayo partisan, wala tayong kinikilingan. Hindi tayo makatrudu or makapolibye o polibye. Ano ba? Polibre. Yun po yung kalaban ni Justin Trudeau dito eh. No? Hindi po tayo kumikiling kung ano man yung partido. Hindi po ako nangangampanya para sa partido ng gobyernong gustong iboto ng mga kaanib. Pero ipinapakita natin yung both mabuti at masama sa bawat partido and let them choose. As pastor, we need to prepare and equip our people to face the challenges of the modern world. Current non-fiction bestsellers, okay din yan. No? Para alam ninyo, yung mga sulat ni Dan Brown, basahin nyo po yan para malaman nyo paano inaatake ng mga heretic na ito ang simbahan at ang ating pananampalataya. Sometimes there are key books that are making a profound impact sa society. Dapat alam mo. While you cannot read everything at times, it is good to be aware of what is being said around. Minsan, no, nakakahiya na tanong, Pastor, alam niyo po ba yung ganitong nangyayari ganito? Tapos clueless ka. Diba? Dapat kahit papaano, may idea ka. Tama? Panlima. What are some of the dangers to avoid in the area of study? Ano dapat ang mga dapat ingatan ng pastor? Guard against becoming bookworm. Huwag naman ganon. Nagbasa ng libro, isinermon by the letter. Tapos, kinapi na lang, pati yung illustration, kinapi, inangkin, hindi pala kanya. Huwag naman ganon. Pangalawa. Sorry. Guard against adopting all of the ideas that you read. Whenever you read anything, try to discover something about the author and the author's setting. It may well help you to better understand and interpret what is being said. Pero, wag mo namang kopyahin pati yung kanyang karanasan at kanyang illustrations. Inaangkin mo, di naman iyo. C. Guard against reading that is too shallow. Wag naman yung sobrang babaw. No, yung mga nobela, yung mga entertainment books, yung mga entertainment literature. Wag mo na. Minsan nga joke books Yun ang pinagbababa sa joke books kasi naghahanap lang ng jokes. Bantayan mo ang sarili mo tungkol sa mabababaw ng mga bagay na ito. And letter D, guard against reading that is too narrow. Ano ibig sabihin nun? Yung sarado ka na sa ibang mga babasahin. Ako po ay reform. Reform ako when it comes to soteriology and some biblical theology. Pero hindi lahat ay sarado na ako. Hindi palibasa, reform ako. Ayoko nang basahin yung mga Arminian teachings. Magandang basahin to compare. At least magagamit ko yon sa pagtuturo ko. Alam ko ang kaibahan. Hindi palibasa, sinulat ng Arminian like John Maxwell for instance. John Maxwell is a Methodist Arminian pastor. Pero binabasa ko yung kanyang mga aklat kasi ang galing niya when it comes to leadership. It enhanced my leadership ability. Ganon mga kapatid, ganon dapat mga pastor. Pang-anim, what are the main things to keep in mind when building a pastoral library? Ikaw pastor, if you are going to build a pastoral library, ano ang dapat mong gawin? Una, have a definite plan. Huwag basta bilhin ng libro kung anong gusto mong bilhin. Kung bibilin mo, siguraduhin mo, babasahin mo. Kasi ang daming libro, ang haba ng library ng listahan, di naman binabasa, pan-display. Huwag ganon. Pangalawa, focus on source books and software. No, mas maliit, mas okay. Ako po, ang library ko, mas marami ang nasa computer kesa sa nasa library. No po? Kasi nagfo-focus ako sa mga librong nasa software. Ayan. Even yung mga lexicon, dictionaries, ngayon po,
nasa isang CD na lang yan dati, ngayon po nasa drive na lang yan, nasa cloud. No, ito po mga kapatid, para sa mga pastor na nakikinig sa akin, huwag kayong mahiya. Message nyo lang ako. If you want commentaries, if you want books, if you want something for your studies, message is the key. No? Pero pag ipinasa ko sa inyo, gagawin yung pag-aralan. Basahin po ninyo at baka naman ilagay nyo lang din sa computer nyo, wala yang silbi. Ayan. So, tapos letter C, have a regular budget. Nagbabudget ka sa pagkaing pisikal. Kumakain ka sa paborito mong restaurant. Mag-aside ka rin ng certain budget, a month or a year, for the Bible or for studies. Save it up for significant purchases. Like for instance, merong isang bagong libro, bagong software, bilihin mo, may budget ka doon. No? Gaya niyan, bumigay na po yung aking iPad. Na po. So, sabi ko sa church, tulungan niyo ako, bilhin niyo ako iPad. Kasi ginagamit ko yung iPad na yun sa pagsesermon every Sunday. So, the church is generous or was generous. Binili nila ako. Hindi pa lang dumating, pero ibibili nila ako. Hindi po ako nahihiya pag ganun. Ngayon po, no, dati nahihiya rin ako yung mga ganyan laptop. No? Ngayon di po, kasi alam ko, pag meron ako nun, mas makikinabang ang aking mga kaanib. It is more to them than for me. Amen? Letter D, stay balanced. Ano ibig sabihin? Do not only buy one kind of books, one kind subject. So, ibig sabihin, kasi meron mga pastor, talagang kita mo yun lang yung kanya, nakalinya sa kanya. Ako hindi. Iba't iba yan. No, iba't iba. No, kailangan pati library mo balance. Hindi lang yung mga theologically sound at malalalim mag-isip ang makakaintindi, kundi kung sino man ang dadalaw at may madadampot sila na pwede nilang basahin, napapakinabangan nila. So, letter E, subscribe to some choice podcast or sites. No, so, gusto mo makinig? Ako minsan, totoo mga kapatid, maniwala man kayo o hindi, sa gabi, pag hindi napakinggan ni Dang, yung tinitig ng Pag-asa sa umaga, sa gabi niya pinapakinggan. Kaya ako napapakinggan ko, boses ko pa din. Ako na nga yan kayo ng umaga, sa gabi ako pa rin. So minsan, gusto kong makinig ng iba. Nakikinig din ako ng sermon ng iba. Pinapakinggan ko rin. Kaya yung mga pastor ng Pilipinas, no, na nagla-live, alam ko po kung ano mga pinagsasasabi nyo. Minsan natatawa ako, pero minsan meron din namang sound. Lalo na yung nagla-live. May mga matatapang din naman na pastor dyan sa Pilipinas nagla-live. Yung iba naman, ang tatapang lang, pero hindi naman theologically sound. Apo. Pero yung matatapang na nagla-live, pinapakinggan ko. Minsan may napupulot ka, minsan matatawa ka, minsan mainis ka. Kasi alam mo na niloloko lang nila yung mga miyembro, pinagkakakitaan lang ang mga miyembro, at lugi ang mga miyembrong nakikinig. Imagine nyo, sa linggong naghintay yan para sa salita ng Diyos. Tapos, pag tayo mo ron, kwentong walang kwenta lang. Kawawa ang mga miyembro. Kaya, yun, mag-subscribe kayo, pastor. Ako may mga subscription, pwede ko namang ipasa din sa inyo, yung mga yan. Letter F, maintain a good filing system. Pag nagbabasa ka sa internet at may nakita ka na magandang article, copy, paste. Ilagay mo lang sa isang sulok. Minsan magagamit mo yan pag nagpe-prepare ka na ng sermon. Statistics na nabasa mo maganda, copy, paste. Illustration, copy, paste. Maintain good filing system. When you read a good article, find a good illustration, or collect notes from others. Be sure to have a way to file them where you can actually find them when you need them. Amen? So, yun po ang ilan sa mga dapat matandaan ng isang pastor sa pagbuo ng kanyang sariling library. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada.
para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.